Isang ina ang umuwi galing sa pagtatrabaho bilang OFW ang kinaladkad ng sariling mga anak palabas ng kanilang bahay matapos niya itong pag-aralin at ipagawa ang kanilang bahay. Ngunit isang araw, isiniwalat niya ang buong katotohanan sa mga ito, bagay na ikinawindang ng kanilang buong pamilya. Ano kaya ito? Sabay-sabay nating tunghayan ang isa na namang kapanapanabik na kwentong ihahandog namin para sa inyo ngayong araw na ito. Simulan na natin ang kwentuhan. Ang 40 anyos na si Lisa ay mayroong 3 anak. Hindi magandang relasyon niya sa kanyang mga anak sapagkat siya ang sinisisi ng mga ito kung bakit nawalang spotlight ng kanilang pamilya sa kanilang lugar. 5 taon na kasing nakakaraan, sila ang pinakamayamang pamilya sa kanilang barangay. Isang araw, nagpasok si Lisa ng 3 kasambahay sa kanila at ang 3 ito ay mga magiging dahilan upang bumaliktad ang kanilang buhay. Nagnakaw kasi ang 3 ito ng pera at mga alahas sa kanilang bahay. At idagdag pa rito na sinunog ng 3 kasambahay nito ang kanilang bahay, dahilan upang maglaho na parang isang bula ang lahat na pinaghirapan nila sa buhay. Hindi lamang yun, ang haligi ng kanilang tahanan na si Roberto ay namatay sa sunog. Nang sila'y tumakas sa sunog, nabagsakan si Lisa ng isang kahoy. Pumasok si Roberto sa bahay na nasusunog at iniligtas siya nito. Ngunit ang kapalit naman nito ay ang buhay ni Roberto. Matapos ang insidenteng yon, hindi na naging maganda ang pakikitungo sa kanya ng kanyang mga anak. Siya ang sinisisi ng mga ito kung bakit naghihirap na sila ngayon at kung bakit namatay ang kanilang pinakamamahal na ama. Si Lisa, aminadong kasalanan niya ang lahat. Sinubukan kasi siyang kumbinsihin ng asawa at ng mga anak na palayasin ang 3 kasambahay na ito sa kanilang bahay dahil nga sa pagpapakita ng mga ito ng hindi magagandang ugali. Pero si Lisa, dahil malambot ang puso niya, ay kinupkup niya pa rin ang 3. Umiiyak kasi ang mga ito sa kanyang harapan at nagmamakaawa na huwag silang palayasin. Kung alam lamang niya na ang 3 ito pala ang magiging mitya upang masira ang kanilang pamilya, sana'y sinunod na lamang niyang kanyang asawa at mga anak. Hanggang ngayon, 5 taon man ang lumipas, sinisisi pa rin niya ang sarili niya. Walang araw na hindi lumilipas na hindi niya sinisisi ang sarili sa lahat ng kamalasang nagaganap sa buhay nila. Kaya naman hindi siya tumigil sa pagsuyo sa kanyang mga anak sa pagbabakasakaling balang araw ay manumbalik ang kanilang relasyon bilang mag-iina at mapatawad na siya sa kanyang naging kamalian. Oh, mga anak, kumain na kayo ng agahan bago kayo pumasok sa eskwela, sabi niya sa mga anak na nasa kusina. Ano yan? Pritong itlog na naman? Ganyan din ang ulam natin kahapon ah. Pagrireklamo ng panganay na si Yula, 17 years old, senior high school. Sawang-sawa na kami sa itlog, ma. Wala na ba kayong alam na lutuin? Sabi naman ng gitnang anak na si Mark, 15 years old. Pasensya na kayo mga anak. Ito lang ang kinayanan ng budget ko ngayon eh. Konti lang kasi ang kinita ko sa pagtitinda ng gulay sa palengke. Wag na ma, doon na lang kami kakain kay Tita Rebecca. Sabi ni Yula at kaagad silang nagtungo sa kanilang Tita Rebecca na kapatid ng kanilang ama. 10 metro lamang ang layo ng bahay ng tita nila sa bahay nila. Nang matapos makapagbihis ang 3, sabay-sabay na silang umalis. Mga anak, baunin niyo na lamang ito kung ayaw ninyong kainin ngayon, sabi ni Lisa, ngunit patuloy lang sa paglalakad ang 3. Charlene, hetong baunin mo, sabi niya sa kanyang anak na 13 years old at first year high school. Huwag na ma, nakakahiyang baunin yan. Pinagtatawanan ako ng mga kaklase ko dahil puro na lang itlog ang baong ko.
Kung hindi nilagang itlog, pritong itlog. Nakakasawa rin kaya? Pagrereklamo ni Charlene na nakakunot ang noo at umalis na nga ang mga ito. Si Lisa naiwan sa kusina habang pinagmamasdan ng mga niluto niyang pagkain para sa kanyang mga anak. Hindi niya mapigilang mapaluha dahil gumising pa naman siya ng maaga para lamang may maipanlamang tiyan ang mga anak bago pumasok sa eskwela. Kaagad na pinunas ni Lisa ang kanyang mga luha. At kumain na lamang siya. Ang mga natirang kanin at itlog ay inilagay niya sa pack lunch na gawa sa styrofoam at pagkatapos ay nagtungo siya sa ilalim ng tulay at hinanap doon ang batang pulubi na madalas niyang makitang palaboy-laboy. Nakatunga ang 10 taong gulang na batang babae nang makita niya ito. Tila ba bagong gising lamang. Anak, eto, dinalan kita ng pagkain mo. Malinis ito. Salamat po, Nay. Walang anuman. Ganito kabuti ang puso ni Lisa sa tuwing nakakakita siya ng mga taong mas nakakaawa ang buhay kesa sa kanya. Hindi niya mapigilang pumunta sa sulok at umiyak at makisimpat siya sa buhay ng mga ito. Kahit na alam niya na ang kanyang pagiging sympathetic sa nakaraan ang naging dahilan kung bakit nasira ang buhay nila ngayon, nangako siya sa kanyang sarili na hindi niya babaguhin ang ugali niyang ito dahil nature niya na ang ganito. Hindi niya kayang hindi maawa sa ibang tao na may mas kalunos-lunos na kalagayan. Samantala, sa bahay ni Rebecca, kumain ng 3 magkakapatid. 40 years old na si Rebecca, walang asawa at walang anak. Totoo ba? Itlog na naman ang inihanda niya para sa inyo? Abat, hindi na ba siya nahihiya? Sabi ni Rebecca matapos magsumbong ng mga pamangkin. Opo tita, palagi nalang itlog ang ipinapaulam niya sa amin. Naalala ko noon, nung buhay pa si Papa. Palaging kaldereta, adobo, o kaya naman sinigang ang ulam namin. Pero ngayon, itlog na lang ang alam niyang ipakain sa amin. Matabil na dila na sabi ni Yula. Kaya nga po tita, kaya minsan, mas gusto po namin dito na lang tumambay kaysa sa bahay eh. Ani naman ni Charlene. Tita, dito na lang kaya kami tumira. Mungkahi naman ni Mark. Ay, walang problema sa akin yan, Mark. Kahit dito na kayo tumira, okay lang. Mag-isa lang naman ako dito. At saka, tingnan nyo naman, ang laki-laki ng bahay ko. As in, dito na kami titira? Okay lang? Ani naman ni Yula na hindi makapaniwala. Ano ka ba? Para namang iba kayo sa akin. Anak kayo ng kuya ko, kaya parang anak ko na rin kayo. Kaya lang, nakakahiya naman po tita. Magiging pabigat po kami sa inyo. Alam nyo, hindi kayo magiging pabigat sa akin. 100,000 pesos ang kinikita ko monthly sa pag-VVA. Kayang-kaya ko kayong matustusan. Basta, wag nyo kong iiwan pagtanda ko. Alam nyo naman na wala akong katuwang sa buhay, di ba? Seryoso ba tita? Sakto, hindi na rin ako kayang pag-aralin ni Mama sa kolehiyo. Ang sabi niya, tumigil na raw muna ako dahil hindi niya pa raw kaya at mag-iipon na daw muna siya. Baliw talaga ang Lisa na yan. Kung ako sa'yo, Yula, dito ka na lang sa akin. At pati na rin kayo, Mark at Charlene. Magiging maganda ang buhay niyo kung dito kayo sa akin. Promise po tita ha. Pag-aaralin niyo talaga kaming 3. Oo naman, pag-aaralin ko kayo. Basta, mangako rin kayo na pagka-graduate ninyo, huwag ninyo akong iiwanan. Ayoko na pagtapos nyo sa pag-aaral magkanya-kanya na kayo at kalimutan na ako. Ano ba naman kayo tita? Ang bad naman ang tingin niyo sa amin. Hindi yun mangyayari no? Hindi naman kami ungrateful. Pero thank you talaga tita. Promise, hindi namin sasayangin ang pagpapaaral niyo sa amin. Aba dapat lang. Kailan kayo lilipat dito?
Kahit bukas na po tita, kung ayos lang. Sa totoo lang, ayaw na namin sa bahay dahil sobrang awkward. O sige, ihahanda ko na magiging kwarto niyo mamaya. Kinagabihan, umuwi galing sa paghahanap buhay si Lisa. Mga anak, halina kayo. Bumaba na kayo. Bumili ako ng lechong manok para sa inyo. Para naman makakain kayo ng iba. Sabi ni Lisa habang inihahanda nito ang kusina. Sobrang nasasabik na siya na magsalo-salo sila ng mga anak sa ulam na alam niyang magugustuhan ng mga ito. Pagtingin niya sa kaldero ay walang laman, walang nagsaing, kaya naman nadismaya siya. Dito na siya nagduda. Karaniwan naman kapag dumarating siya ay luto na ang kanin, pero hindi sa araw na yun. Maya-maya pa'y sa kanya napansin na tila ba may kakaiba sa bahay. Sobrang tahimik. At tila ba may mga gamit na nakalagay sa isang pwesto na wala naman sa pwestong yun. Kaya naman umakyat siya sa pangalawang palapag ng bahay at doon nakita niyang bukas ang pinto ng mga anak. Iisa lang ang kwarto ni Nayula at Charlene at isa naman kay Mark. Dito niya napansin na tila wala nang gamit ng mga ito. Ang unang pumasok sa isipan niya ay baka pinasok sila ng magnanakaw. Pero napakaayos naman ng loob ng bahay. Hindi ito magulo. Maliban pa roon ay napaisip siya kung bakit wala sa bahay ang tatlo. Dali-dali niyang idinaya lang numero ni Yula at sinagot naman ito ang tawag. Hello? Pagkasagot ng kanyang anak. Hello, anak? Walang tao sa bahay. Nasaan ka? Na kay Tita Rebecca na ako, ma. Kasama ko sina Mark at Charlene. Bakit wala rito ang mga gamit ninyo? Dito na kami titira magmula ngayon. Nangako si Tita Rebecca na pag-aaralin niya kami at bibigyan ng maayos na buhay. Kaya simula ngayon, dito na kami. Huwag niyo na po kaming pilitin na tumira pa dyan. Especially kung itlog lang naman ang maipapakain niyo sa amin. Anak, ano ka ba? Bumalik kayo rito. Ano na naman ang naisipan ninyo? At bigla na lamang kayong naglayas tapos hindi kayo nagpaalam sa akin. Hindi na kami nagpaalam. Dahil alam ko, hindi nyo rin naman kami papayagan. Kaya nag-usa na lang kami. Wala nang marami pang usapan. Yula, ikaw ang ate. Please lang, utang na loob. Umuwi na kayo rito. Bumili ako ng lechong manok para sa inyo. Huwag na kayong matigas ang ulo. Ayoko, ma. Ngayon lang yan. Bukas, prito o nilagang itlog na naman ang ulam. Kung mahal nyo kami, hahayaan nyo kami magkaroon ng magandang buhay rito kay Tita Rebecca. Ibigay mo nga sa tita mo yung cellphone mo. Kailangan ko siya makausap. Saka na naputol ang linya. Tinawagan niya ulit si Yula, ngunit hindi niya na ito sinasagot pa. Kaya naman, nagpunta siya sa bahay ni Rebecca. Kumatok siya sa pinto at maya-maya pa'y pinagbuksan siya ng hipag. O Lisa, naparito ka. Susunduin ko lang ang mga anak ko. Nako, tungkol dyan ayaw nila. Lisa, kinausap ko na sila kanina. Pero sinabi nilang ayaw na raw talaga nila sa bahay nyo. Dahil wala ka naman daw ibang pinapakain sa kanila kundi itlog. Tapos, hindi mo na raw sila kayang papag-aralin. Alam ko. Pero hindi pa rin tama na basta na lang silang lalayas. Dahil ang itlog ang ulam nila. Gusto ko sa bahay lang sila. Kasama ko. E di ikaw ang magkumbinsi sa kanila. Ako, ayoko masyadong mangialam sa buhay ninyo. Pumasok nga si Lisa sa loob at nakita niya ang mga anak na kumakain ng hapunan sa kusina. Mga anak, bumili ako ng lechong manok para sa inyo. Paborito niyo yun, hindi ba? Ma, dito na lang po kami. Mas maganda po ang buhay namin dito. May aircon, may TV, at saka maganda ang buong bahay. Mas nakakapag-focus po kami sa pag-aaral dito, sabi ni Charlene. Ma,
Huwag niyo na po kaming pilitin. Hayaan niyo na kami rito. Ani naman ni Mark. Pag-aaralin daw kami ni Tita Rebecca hanggang sa mag-college. Huwag na po kayong magreklamo. Dahil siya nga itong tumutulong. Ayoko nang pinagpasin pa ang pagkakataon. Ayoko maging mahirap habang buhay. Marami po akong pangarap sa buhay. Ani naman ni Lisa. Mga anak, pag-aaralin ko kayo. Gusto ko, akong magpaaral sa inyo dahil ako ang nanay ninyo. Para naman kapag dumating ang araw, walang manunumbat sa inyo dahil pinag-aral ko kayo. Hindi ko yung gagawin sa inyo dahil responsibilidad ko yun bilang nanay ninyo. Magdahan-dahan ka sa pananalita, Lisa. Hindi ko isusumbat sa mga anak mo na pag-aaralin ko sila. Hindi ako ganong klaseng tao. Hindi naman ganon, Hipag. Ang akin lang, ayoko maging utang na loob nila sa ibang tao na nakapag-aral sila. Sila ang kausapin mo. Pero, huwag mo naman akong sisiraan sa kanila na para bang ipinapalabas mo na isusumbat ko sa kanila ang lahat ng tutulong ko sa kanila. Dapat nga ay magpasalamat ka pa dahil tutulungan ko ang mga anak mo. FYI, hindi mo kayang pag-aralin ng mga anak mong yan dahil tendera ka lang ng mga gulay sa palengke. Huwag ang pride mo ang isipin mo, kung hindi ang kapakanan ng mga anak mo. At huwag mong sabihing mahal mo sila. Dahil ang totoong pagmamahal, kayang magsakripisyo. Natahimik ng ilang sandali si Lisa dahil aminado siyang may punto naman ang sinasabi ng kanyang hipag. Pasensya na kung naging ibang tunog ng sinabi ko. Hindi naman kasi talaga ganun ang ibig kong sabihin. Na-misunderstood mo lang, pero kasalanan ko dahil hindi ko ginandahan ang pangungusap ko. Ma, hayaan niyo na kami rito. Mas masaya kami rito. Mas magaan ang buhay namin kung nandito kami kay tita. Mas maganda nga kung mag-isa ka na lang sa bahay. Wala ka ng ibang pakakainin. Bababa na rin ang bills ng kuryente at tubig. Sabi naman ni Yula. Labis mang nalungkot ay pinilit naman ni Lisa ng umiti upang hindi siya magmukhang kaawa-awa sa harap ng apat. Napabuntong hininga na lamang siya. Ganun ba? Kung yan ang gusto ninyo, hindi ko kayo pipilitin. Mag-ingat na lang kayo rito at huwag kayong magiging pasaway. Tumulong din kayo sa gawaing bahay. Tumingin siya kay Rebecca. Rebecca, salamat sa pagmamagandang loob sa mga anak ko, ha? Huwag kang mag-alala. Babayaran kita kapag nakaipon ako. Susuklian ko ang lahat ng tulong mo sa kanila. Hindi na kailangan, Lisa. Mga pamangkin ko sila. At ako na rin na magsisilbing pangalawang ina sa kanila. Hindi mo ko kailangan bayaran. Sige, hindi na kita babayaran. Pero bibigyan na lang kita ng pera para sa kanila. Ikaw ang bahala kung ganun. Sige, ganoon na lang. Ingatan mo sila, ha? Kapag nagpasaway sila, disiplinahin mo. Hindi ako magagalit. Basta wag lang yung sobra. O sige na mga anak, aalis na ako. I-text niyo na lamang ako kapag may kailangan kayo. At matapos noon ay lumabas na siya sa bahay ni Rebecca. Habang naglalakad siya pa uwi, ay hindi niya maiwasang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Binilisan na lamang niyang pagkurap-kurap upang matunaw kaagad ang mga luhang yon. Nang gabing yon, ramdam niya ang lungkot at pagiging mag-isa sa loob ng kanilang bahay. Nakabibinging katahimikan. Kinabukasan ay gising na siya. Tumingin siya sa oras ng kanyang cellphone. Sinasabi roon na 5:30 na ng umaga. Nagmadali siyang bumangon para malutuan ng agahan at baon ang kanyang mga anak. Mga anak, magsipagbangon na kayo. Ani ni Lisa at pagdaan niya sa hallway ng second floor. Bukas ang pinto ng kwarto ng mga anak, ngunit sarado ang mga ilaw. Dito niya na naalala. Nanilayasan na nga pala siya ng kanyang mga anak. Nakaramdam siya ng lungkot. Nasanay na siya sa una niyang ginagawa sa pagkagising sa umaga ay gisingin ang kanyang mga anak. Naninibago siya sa pagkakataong yun. Pakiramdam niya
ay hindi siya isang ina ngayon. Wala na ang mga anak. Malungkot siyang naghanda ng pagkain para sa kanyang sarili. Kinain niya ang tirang lechong manok na binili niya kagabi. Matapos ay umalis na siya at nagtungo sa palengke upang magtinda. Nakatulala lamang siya roon habang iniisip pa rin ang sinabi ng mga anak kagabi na hindi niya kayang pag-aralin ang mga ito. Sobrang hiya siya na napamukha sa kanya ng mga anak na hindi niya kayang pag-aralin ang mga ito. Para kasi sa isang magulang, isang malaking karangalan ang makapagtapos sa pag-aaral ang mga anak. Ito ang pinakapangarap ng bawat magulang sa kanilang mga anak. Ngunit yun ay hindi niya kayang makamit sa sitwasyon niya ngayon. Hoy, Mare, ang lalim yata ng iniisip mo. Sabi ng kasama niya sa pagtitinda na si Nena. Parehas niya ito ng edad. Pasensya na, may iniisip lang ako, Mare. Ano ba yung iniisip mong yan? Tungkol lang sa mga anak ko. Ano naman ang tungkol sa mga anak mo? May ginawa na naman ba silang sakit sa ulo? Nilayasan na nila ako Napabuntong hininga si Lisa. Ha? Nilayasan ka? Anong ibig mong sabihin? Umalis sila sa bahay kagabi. Nagpunta sa tita Rebecca nila. Rebecca, yung kapatid ng yumao mong asawa? Ganun na nga, Mare. Bakit naman daw? Dahil sa paulit-ulit na niluluto kong ulam sa kanila, palagi na lang daw itlog. Itlog? Bakit naman kasi laging itlog? Ayan ang dami-dami mong gulay na paninda. Ayun na nga hindi sila kumakain ng mga gulay. Pihikan talaga ang mga yon. Simula bata pa sila, puro na mayayamang pagkain ang kinakain nila. Inispoil kasi ni Roberto kaya yan tuloy. Hindi naman natin masisisi kung ganun. Ang ibig sabihin, mali ang ginawa nila pero kailangan din nating isipin kung saan pa nanggagaling yung desisyon nilang yun. Naiintindihan ko naman. Lumaki ba naman sila sa karangyaan? At ngayon, 5 taon na silang nagtitiis sa mahirap na buhay. Siguradong hindi madali para sa kanilang mag-adjust. Magkakatiwalaan ba yung Rebecca na yun? Yun ang importante. Kasi kung mabait naman talaga siya, tingin ko wala namang problema. Masasabi kong mabait naman siya. Single kasi at walang asawa, wala ring anak. Baka nalungkot siya mag-isa, kaya inalok ang mga anak ko na doon na lamang sa kanya tumira. Hayaan mo na yun, Mare. Bisitahin mo na lang sila roon. Kung mayaman lang sana ako, kung may kakayahan lang sana ako mapag-aral sila, hindi sana nila ito gagawin. Bakit hindi mo subukang mag-abroad? Mag-abroad? Pwede pa kaya ako mag-abroad sa edad kong ito? Ilang taong ka na ba? 40 anyos na ako, Mare. Yun naman pala batang-bata pa at saka malakas ka pa. Ikaw naman, kayang-kaya mo pang magtrabaho. Pinag-isipan ni Lisa ng mabuti ang mungkahing ito ng kumari. Kung ito ang paraan upang hindi na kailangang dumepende ang mga anak niya sa ibang tao, gagawin niya ito. Handa siyang magsakripisyo. Kinabukasan, muli niyang kinausap ang kumari. Mare, pinag-isipan ko mabuti yung mungkahi mo sa akin kahapon. Parang gusto ko ngang mag-abroad. May kakilala ka bang pwedeng makatulong sa akin? Ay nako, Mare. Kausapin mo yung ate ko. Sabi ko sa kanya gusto mong magtrabaho. Ano bang gusto mong maging trabaho? Domestic helper ba? Oo, alam ko namang hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Yumaman lang ako dahil sa yumao kong asawa. Di sakto. Palaging hiring yung kumpanya ng ate ko dahil ang dami nilang client sa Canada. Kung sakali, ano kayang magiging trabaho ko roon? Normal lang naman ang ginagawa ng mga domestic helper. Siyempre magluluto, maglilinis, tapos maglalaba, mag-aalaga, tsaka kung ano-ano pa. Kayang-kaya ko naman yun, Mare.
Balitaan mo ko kung paano ako magsisimula, ha? Oo naman, Mare. Sasabihan kita. Kinagabihan ng araw na yun, dumaan si Lisa sa bahay ni Rebecca. Kumatok siya sa pinto ng bahay at pinagbuksan naman siya ni Rebecca at pinapasok. O Lisa, ano't naparito ka? Iaabot ko lang sana itong baon ng mga anak ko bukas. Malaking tulong na yan sa kanila. Sabi ni Lisa at iniabot kay Rebecca ang nasa 150 pesos na siyang paghahati-hatian ng kanyang mga anak. Tinanggap naman ito ni Rebecca. O sige, ibibigay ko to sa kanila. Salamat, Hipag, ha. Siya nga pala, susubukan kong mag-abroad. Kung sakali, sa'yo ko muna iiwan ng mga anak ko. Kung pwede lang sana. Oo naman, pwedeng-pwede. Kailan ka aalis? Wala pang kasiguraduhan. Mag-a-apply pa lang ako. Sinasabi ko na ngayon para masiguro ko na may mag-aalaga sa mga anak ko. Huwag mo nang alalahanin ang mga anak mo. At dito muna sila sa akin. Maraming salamat, Hipag. Nang umalis si Lisa, ay pinag-usapan nito ni Rebecca at ng kanyang mga pamangkin. Mga pamangkin? Susubukan daw mag-abroad ng nanay ninyo. Ani ni Rebecca. Mag-a-abroad? Para saan pa? Matanda na siya. Yun ang sabi niya eh. Baka masyadong na-pressure dahil sa sinabi ninyo noon na hindi niya kayo kayang papag-aralin sa kolehiyo. Pwede pa po bang mag-abroad si Mama? Oo naman. 40 pa lang naman siya at wala ring sakit. Basta, hindi yan matutuloy. At kung matuloy man, di maganda. At least makakatulong siya sa pag-aaral namin. Besides, dahil sa kanya, kaya kami naghihirap ng ganito. At dahil din sa kanya, kaya namatay si Papa. Sabi ni Yula. Tama. Galit pa rin ako kay Mama. Ewan ko ba kung bakit hindi ko siya kayang patawarin. Dahil sa kanya, kaya nasunog yung napakaganda nating bahay. Yung mga gamit ko, lahat ng memories natin, naglaho na parang isang bula nang dahil lang sa pagiging mabait niya. Ani naman ni Mark. Deserve din naman niyang si Lisa na kagalitan niyo siya. Bait-baitan kasi. Ayan tuloy ang nangyari. Dinamay pa kayo at ang kapatid ko. Nang mga sumunod na araw, binalitaan si Lisa ng kumare niyang si Nena ng tungkol sa kung paano mag-apply bilang domestic helper sa Canada. Inasikaso ito ni Lisa at matapos ang 6 na buwan ay natanggap siya. Sa susunod na buwan, ang kanyang pag-alis. Bagamat masaya siya at natanggap, hindi maikukubli ang lungkot sa kanyang mga mata ngayong magkakahiwalay na sila ng kanyang mga anak. Isang araw ay ibinalita niya ito sa mga anak sa bahay ni Rebecca. Mga anak, may masaya akong balita sa inyo. Sabi ni Lisa nang nakangiti, itinatago ang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi siya sinagot ng mga anak. Naghihintay lamang ang mga ito kung ano ang kanyang sasabihin. Natanggap na ako sa trabaho bilang DH sa Canada. Sa susunod na buwan ang alis ko. Muling hindi sumagot ang tatlo na tila ba walang pakialam sa impormasyon na yon. Naasikaso ko na ang lahat-lahat. Ang passport ko, ang kontrata at ang ticket. Ang petsa na lang ng flight ang hinihintay ko. Huwag kayong magpapasaway kay tita ninyo, ha? Opo. Sabi na lamang ni Mark habang napipilitan dahil naglalaro ito sa kanyang cellphone. Mabuti yan, Lisa, at matutulungan mo rin ako sa pagpapaaral nitong mga bata. Hayaan mo at ako ang mag-aalaga sa kanila dito ng mabuti. Makakaasa ka sa akin. Maraming salamat, Rebecca. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Naghintay si Lisa ng sasabihin ng mga anak. Gusto niyang marinig na sabihin ng mga ito na mag-iingat siya. Gusto niyang makitang malungkot ang mga ito na aalis na siya. Ngunit bigo siyang makita ang mga emosyon na yon. Tila ba walang pakialam ang tatlo
kung mapapalayo siya o hindi. Tila ba siya lang ang nag-iisang nagmamahal. Nagkaroon ng awkward na katahimikan sa pagitan nila dahil sa paghihintay ni Lisa na tumugon ang kanyang mga anak. Nang mapagtanto niyang hindi siya makaririnig ng anumang emosyonal na salita mula sa mga ito, ay doon na siya nagpasyang magpaalam at umuwi na. Habang naglalakad siya pa uwi, hindi mapigilan ng kanyang mga luha na bumagsak sa kanyang mga mata. Sobrang nasasaktan siya dahil ganoon na lang ang galit ng mga ito sa kanya. Sa pagkakamali niya sa nakaraan, tila ba wala nang kapatawaran ang naging pagkakamali niya. Naging mabilis ang paglipas ng oras. Dumating ang araw nang lipad niya pa Canada. Nagpaalam siya sa kanyang mga anak. Niyakap niya mga ito isa-isa at muling binilinan na mag-iingat at palaging sundin si Rebecca. Ngunit ang tatlo ay tila ba mga batong walang nararamdaman sa kanyang pag-alis. Tila ba masaya pa ang mga ito na mawawala na siya sa buhay ng mga ito. Habang nakasakay siya sa taxi patungo sa airport ay walang tigil ang kanyang luha. Mag-isa siyang nagtungo sa airport dahil wala ni isa sa tatlong anak ang nagkusang ihatid siya roon. Punong-puno ng luha ang kanyang pisngi. Titiisin niya ang 4 na taong kontrata sa Canada para sa kapakanan ng kanyang mga anak at umaasa siya na sana sa kanyang pagbabalik ay napatawad na siya ng mga ito at makapagsimula sila ng panibagong buhay. Pag-akyat niya sa eroplano ay wala pa ring tigil ang kanyang pag-iyak. Hindi niya alam na ganito pala ang pakiramdam ng malayo sa mga anak. Pagdating niya sa kanyang employer, nalaman niyang Filipino-Canadian pala ito. Mag-asawa na may 3 mga anak. Parehas na Filipino-Canadian ang mag-asawa, ngunit may full Canadian citizenship. Ang isa sa mga anak na mag-asawa ay 10 taong gulang, si Trisha. Ang sumunod ay 8 taong gulang na si Eric. Ang bunso, 6 na taong gulang na si Taylor. Lalo siyang nalungkot nang makita ang 3 dahil naalala niya ang mga anak noong kabataan nila. 2 taon din kasi ang bawat agwat ng edad ng mga anak. Babae ang panganay, gitna ang lalaki at babae ang bunso. Sobrang bait ng buong pamilya sa kanya. Nang gabing yun, wala pa rin siyang tigil sa pag-iyak dahil naho-homesick siya. Tinawagan niya ang mga anak, ngunit wala ni isa man lang sa mga ito ang sumasagot sa kanyang tawag. Kaya naman, si Rebecca na lamang ang kanyang tinawagan. Hipag, kumusta ang mga anak ko? Okay naman ba sila? Hindi kasi nila sinasagot ang tawag ko. Pag-aalala niya. Ayos lang naman sila. Baka busy lang sila kaya hindi ka masagot-sagot. Alam ni Lisa na kahit gaano pa kabisi ang isang tao, sasagot naman ito sa isang tawag o isang missed call. Alam niyang hindi lang talaga interesado ang kanyang mga anak. Desmayado, ngunit hindi na siya nagulat pa. Ganun ba? Sabihin mo sa kanila na ayos lang ako, ha? Nakalapag naman ako dito sa Canada. Ligtas ako. Sobrang babait ng mga amo ko. O sige na, mabuti kung ganon. Mag-iingat ka na lang dyan. Walang araw ang hindi lumilipas na hindi tinatawagan ni Lisa ang kanyang mga anak upang kumustahin. Ngunit wala rin ni isang araw na sinagot siya ng mga ito. Nagte-text lamang ang mga ito sa kanya na busy lang sila kaya hindi nila nasasagot ang kanyang tawag. Pero sa loob-loob ni Lisa, alam niyang sadyang wala talagang balak na kausapin siya ng mga anak. Lumipas ang 1 buwan ay sahod niya na pero hindi niya ito kaagad maipadala sa mga anak. Dito na nakatanggap ng text mula kay Yula. Ma, marami kaming bayarin sa school. Hindi niya ito nireplyan. Sa halip, tinawagan niya ito.
dahil magmula nang nasa Canada na siya, hindi niya na naririnig ang boses ng mga anak. Ngunit muli siyang hindi nito sinagot. Matapos ay nakatanggap ulit ng text mula sa anak. Ma, nasa labas ako ngayon. Maingay. Mag-reply ka na lang. Sabi sa text. Kaya naman nag-reply na lamang siya at sinabing bukas niya ipapadala ang pera. Kinabukasan, ipinadala niya ang pera sa mga anak. Muli niyang tinawagan ng mga ito, ngunit muli ay hindi siya sinasagot. Ni pasalamatan man lang siya ay hindi ginawa ng kanyang mga anak. Unti-unti nang nawawala ng pag-asa si Lisa. Minsan, napapaisip siya kung hanggang kailan niya susuyuin ng kanyang mga anak. Naiintindihan niya kung saan ang gagaling ang galit ng mga ito. Pero minsan ay napapaisip siya kung hanggang kailan niya iintindihin ang mga ito. Napapaisip din siya kung tama rin bang inampun niya ang tatlo. Kinabukasan, habang naglilinis siya ng kusina, hindi may tatagong lungkot sa kanyang mga mata. Napansin nito ng mag-asawang amo na sina Olivia at Franz. Kumusta po, Ate Lisa? Parang may problema po yata kayo. Tanong ni Olivia. Naku, pasensya na madam. No, it's okay. Ano ka ba? May problema ba? Ani ni Olivia. Dito na ikwinento ni Lisa sa mag-asawa ang kanyang sama ng loob sa mga anak. Sinabi niya rin kung saan ang gagaling ang galit ng mga ito sa kanya upang maging patas ang judgment ng mga amo sa kanyang sitwasyon. Sinabi niya rin na hindi niya totoong anak ang tatlo at inampun lamang nila ito ng kanyang yumaong asawa. Napakahirap naman ang sitwasyon, Ate Lisa. Belated condolence po pala sa yumaon ninyong asawa. Sigurado ako, hindi madali para sa inyo na i-handle ang lahat. Namatayan kayo ng asawa, nasunugan ng bahay, at ikaw pang sinisisi ng mga anak mo sa nangyari. Ako, hindi ko alam kung kaya ko bang i-handle ang stress ng ganyan. Wika ni Olivia. Yeah, I agree. Huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo sa nangyari. Hindi niyo po yun kasalanan, Ate Lisa. Nagmagandang loob naman po kayo dun sa tatlong kasambahay na nagsunog sa bahay niyo. Segunda naman ng asawa nito. Salamat sa inyo. Pero ang totoo, tinatanggap ko at inaako ko ang kasalanan ko. Maraming beses nila akong kinumbinsi na sisantihin ang tatlong yun. Pero hindi ako nakinig. Kaya kasalanan ko talaga. Baka kailangan lang nila ng time. Bigyan niyo po sila ng time para mapatawad kayo. Wika ni Olivia. Yun ang pinoproblema ko. Hindi ko alam kung kailan nila ako patatawarin. 5 taon na. Pero yung galit nila sa akin, hindi pa rin nawawala. At pakiramdam ko, kapag nakagraduate na sila sa kolehiyo, isa-isa nila akong iiwan dahil wala akong pakinabang sa kanila. Huwag po kayong mag-overthink, Ate Lisa. Basta, manalig lang po tayo sa Panginoon at magiging maayos din po ang lahat. Dahil sa mabubuting salita ng mga amo, nabuhayan si Lisa na ipagpatuloy ang umasa. Napatatawarin din siya ng kanyang mga anak. At the same time, hindi na siya gaanong tumatawag sa mga ito. Kung dati ay araw-araw niyang sinusubukang tawagan ng mga ito, ngayon ay lingguhan na lang. At pati sa lingguhan na yun ay hindi pa rin siya sinasagot ng mga ito. Dahil namimiss niya ng alagaan ng mga anak, nagpa siyang maging pangalawang ina sa mga anak ng kanyang mga amo. Sa paglipas ng panahon, napamahal na sa kanya ang mga ito. Sobrang babait kasi ng mga ito sa kanya. Nang sumunod na taon ay nakagraduate na si Yula ng senior high school. Binigyan niya ito ng perang pambili ng laptop. Malungkot siya dahil wala siya sa tabi ng kanyang anak
habang kinukuha nito ang diploma. Samantala, kinausap na lamang siya ni Mark at Charlene sa telepono sa tuwing nanghihingi ang mga ito ng pera. Isang araw, nakatanggap siya ng tawag kay Rebecca. Hello? Pagsagot niya dito. Hello, Lisa. Bumalik na sa bahay mo yung mga anak mo. Bulyaw ni Rebecca na halatang hindi magandang timpla ng mood nito. Ganun ba? Mabuti kung ganun. Teka, may nangyari ba dyan? Oo nga. Mabuti nga sa'yo. Pero mga walang utang na loob yung mga anak mo. Galit na sambit nito. Ha? Anong ibig mong sabihin? Anong ginawa nila dyan? Inutusan ko yung anak mong si Yula na magsaing lang. Nagdabog daw ba ang bruha? Sobrang tamad! Pinapatira ko na nga lang sila dito sa bahay ko para may kasama silang matanda. Tapos sasagot-sagutin pa ako? Kesyo busy raw siya. Paanong mabibisi ang bruha? Wala na nga siyang pasok. Naku, pagpasensyahan mo na Hipag. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko si Yula. Aalamin ko ang side niya. Ay nako, hindi na kailangan. Pinaalis ko na silang 3 rito. Hindi ko sila kailangan. Mga walang utang na loob yung mga ampon mo. Mabuti na nga lang at napigilan kong sarili ko dahil kung hindi, baka nasabi ko sa mga yon na mga ampon lang sila. Hipag, wag naman ganun. Wag mo naman sabihin yun sa kanila. Ayokong malaman nilang tungkol doon. Mahal na mahal ko ang mga anak ko. Kahit nagalit sila sa akin. Kapag sinabi mong ampun ko lang sila, baka tuluyan na nila kung hindi patawarin. Huwag ka nang umasang patatawarin ka ng mga yon, na mga walang utang na loob na yan. Ayan lang, sinasabi ko lang sa'yo kung anong nangyari dito. Dahil siguradong hindi nila sinusumbong ang lahat ng mga nangyayari sa kanila dito sa bahay. Sige, Hipag. Maraming salamat sa lahat ng pag-aalaga mo sa kanila. Kinabukasan, tinawagin niya si Mark na siya namang sinagot nito. Hello ma, may babayaran po kami sa school bukas. 1,000. 1,000? Ano raw ang babayaran? Basta sa school. Malaki ang suspetsya ni Lisa na hindi ito para sa school, ngunit hindi na siya masyadong nagtanong pa. Oo sige, ipapadala ko dyan. Anak, huwag kang mag-alala ha. Siya nga pala, ano yung narinig ko kay Rebecca na umalis na raw kayo sa kanya? Yun po ba? Kasi po, inutusan po ni tita si Yula na magsaing. Tapos sabi ni ate, busy siya. Tapos ayun, nagalit na si tita. Hindi kasi makapaghintay. Anak, hindi ba sinabi ko naman sa inyo? Sundin nyo na lang ang tita ninyo. Para sa inyo rin naman yung sasaingin ninyo. Hintayin ko na lang ma, yung 1,000. At saka pinatay na ni Mark ang linya nito. Napabuntong hininga na lamang si Lisa. Matapos noon, hindi na niya nakausap pa si Yula upang alamin ang side nito. Dahil nga, hindi naman siya nito sinasagot sa tawag. Kapag tinatanong niya naman ito sa text, ay hindi naman siya nito nire-replyan. Habang lumilipas ang panahon, ay mas napapalapit na siya sa mga anak ng kanyang amo. Tita Lisa, is it true po na 2 taon na lang ikaw dito? Tanong ng bunsong anak ng mga amo na si Taylor. Oo anak, 2 taon na lang ako dito. Kasi 4 na taon lang ang kontrata ko. Umiyak si Taylor. Umi, I don't want Tita Lisa to leave us. Umiiyak na sabi nito. Anak, okay lang yan. May mga anak din naman siya sa Pilipinas. Tugon naman ni Olivia. Tita Lisa, are you not going back here after 2 years? Tanong ni Eric. Tingnan natin. Kapag kailangan ko pa rin ng pera, why not, hindi ba? Siyempre, ayoko rin namang mapalayo sa inyo. Kasi parang anak na rin ang turing ko sa inyo. We will visit you, Tita Lisa, if we have a vacation in there. Sabi naman ng panganay na si Trisha. Really? Ipapakilala ko kayo sa mga anak ko.
Mababait ang mga yun. Ate Lisa, huwag kang mag-alala. Kung gusto mong bumalik dito sa Canada, if ever, pwede ka namang bumalik. Sabihan mo lang kami. Tatanggapin ka namin dito. Ikaw ang the best na helper. Wika naman ni Olivia. Salamat po, madam, ha? Walang anuman, Ate Lisa. Mabilis ang naging takbo ng oras. Namalayan na lamang ni Lisa na tapos na pala ang kontrata niya sa mga amo. Malungkot man ay kailangan niyang lisanin ang naging pamilya sa Canada. Kailangan niya itong gawin dahil may kailangan pa siyang balikang pamilya sa Pilipinas. Hindi niya sinabi sa mga anak na uuwi na siya. Bago umuwi, ay bumili muna siya ng mga iririgalo sa mga anak. Matapos, ay saka na siya lumipad pauwi ng Pilipinas. Sumakay siya ng taxi kasama ang 3 maleta kung saan nakalagay ang kanyang mga pinamiling regalo para sa kanyang mga anak. Nagdasal siya na sana'y mapatawad na siya ngayon ng kanyang mga anak. Pagdating niya sa kanilang bahay, ay napaiyak siya sa tuwa nang makitang napakaganda na ng kanilang bahay. Kung dati 2 palapag lang ito, ngayon ay 3 palapag na ito. Napakaganda rin itong tingnan sa labas. Ang kanyang 4 na taong sakripisyo ay nakikita niya na ang bunga. Pinindot niya ang doorbell ng bahay. Natuwa pa siya dahil dati naman ay walang doorbell ang bahay nila. Maya-maya pa, isang matangkad na lalaki na nasa 30 anyos ang nagbukas ng pinto. Bagay na ipinagtaka kung sino ito marahil. Napaisip siya kung tamang bahay ba ang kanyang napuntahan. Yes po? Tanong ng lalaki. Ako si Lisa. Nanay ng mga nakatira dyan. Nasaan si Yula? Nasa loob po. Sandali lang po at tatawagin ko sila. Sandali. Sino po pala sila? Ako po ang asawa ni Yula. Nawindang si Lisa sa kanyang narinig. Ha? Asawa ka ni Yula? May asawa ng anak ko? Hindi po ba niya nabanggit sa inyo? Wala siyang sinabi. Oo nga po pala. Naikwento nga pala niyang galit siya sa inyo. Wait. Tatawagin ko lang po siya. Isinara ng lalaki ang pinto upang tawagin si Yula at matapos ang 1 minuto, ay saka muling bumukas ang pinto. Si Yula na ang nagbukas nito. Anak, ano itong narinig kong may asawa ka na raw? Kumunot ang noo ni Yula. Opo, may asawa na nga ako. O tapos? Pabalang nasagot ng babae. Anak naman, bakit nag-asawa ka nang hindi sinasabi sa akin? Alam mo bang masakit ito para sa akin? Hindi ko kailangang isipin ang nararamdaman mo dahil buhay ko naman ito. Nga pala, hindi kayo pwedeng tumira dito sa bahay dahil para lang ito sa amin ng asawa ko, sa magiging anak namin at sa mga kapatid ko. Maghanap na lang kayo ng ibang matitirhan. Subukan mo makiusap kay Rebecca. Baka patirahin ka pa niya ron. Kumulo ang dugo ni Lisa sa kanyang narinig. Magkakasunod na kagalit-galit na sinabi ng kanyang anak. Una, inilihim nitong may asawa na ito. Pangalawa, dahil sa pabalang na pagsagot nito habang nakataas pa ang kilay, na tila ba nawala nito ng kahit maliit na respeto sa kanyang ina. Pangatlo, ay ang pagpapalayas nito sa kanya. Ano ka mo? Pinapalayas mo ko sa sarili kong pamamahay? Hindi naman sa'yo nakapangalan yung titulo ng lupa at bahay. Nasa akin ang titulo at lupa ng bahay. Nakapangalan ito kay Papa. Ang akala ni Lisa sa kanyang pagbabalik ay mapapatawad na siya ng kanyang anak, pero hindi siya makapaniwala na ganito palang igaganti ng mga ito sa kanya matapos ang lahat ng sakripisyo nito sa kanila. Sa galit niya, sinampal niya si Yula. Yula, ang kapal ng mukha mong palayasin ako sa sarili kong pamamahay. Wala na ba talagang kapatawaran ang nagawa ko? Galit na umiiyak na sabi ni Lisa. Oo,
Hindi ka namin mapapatawad dahil ikaw ang dahilan kung bakit namatay si Papa at kung bakit nasira ang buhay namin. May maganda na sana kaming buhay ngayon kung hindi dahil sa inyo. Kaya dapat lang na pagdusahan nyo yun habang buhay. Muling sinampal ni Lisa si Yula at sa kanyang ikinagulat ay gumanti rin ng sampal si Yula sa kanya. Bagay na nagpawindang sa kanyang buong pagkatao. Huwag niyo akong sasaktan! Dito na mas nanlumot ng hina si Lisa. Itinulak siya ng asawa ni Yula dahilan upang bumagsak siya sa sementong sahig. Hindi siya makapaniwalang nakatingin lang kay Yula. Maya-maya pa'y nakita niyang nasa likod na ni Yula sina Mark at Charlene. Tinitingnan lamang siya ng mga ito na parang suportado nila ang panunulak sa kanya ng asawa ni Yula at tila ba wala ni katiting na awa man lang ang mga ito para sa kanya. Mark, Charlene, ano bang nangyayari dyan sa atin nyo? Hindi sumagot ang dalawa pero si Charlene hindi komportable sa mga nakikita. Galit siya sa ina ngunit hindi naman niya gugustuhing matrato ang kanyang ina sa ganitong paraan. Pero wala siyang magagawa dahil mas sinusunod niya si Yula. Umalis na kayo, Ma. Utang na loob. Huwag na kayong gumawa ng iskandalo rito. Sigawa ni Yula. Bumangon si Lisa. Yula, nasisiraan ka na ba ng bait? Pinapalayas mo ang sarili mong ina? Baka nakakalimutan mo. Buwan-buwan akong nagpapadala sa inyo para lang makapagtapos kayo ng pag-aaral. Mabigyan ng magandang buhay at maipaayos itong bahay. Huwag niyong isumbat sa amin ang lahat ng ginawa niyo. Kasi, in the first place, responsibilidad niyo naman talagang gawin yun. At saka itong bahay. Eh di ba nga, ikaw ang dahilan kung bakit nasunog yung napakagandang bahay natin. Kaya dapat lang na ipaayos mo tong bahay namin para naman makabawi ka sa amin. Tama nga si Rebecca. Wala nga talaga kayong mga utang na loob. Hindi ko kailangang tumanaw ng utang na loob sa iyo. Responsibilidad mo ang lahat ng pagpapalaki niyo sa amin. Kaya huwag niyong isumbat sa amin ang lahat ng sakripisyo ninyo sa amin. Dahil kailangan niyo talagang gawin yun. Napakakapal talaga ng mukha mo. 9 na taong ko kayong sinuyo. Humingi ako ng tawad sa nagawa kong kasalanan sa inyo. Lahat ginawa ko para lang mapatawad niyo ako. Pero heto lahat ang ganti niyo sa akin. Hindi niyo ba talaga ako kayang patawarin? Ay, Diyos ko, paulit-ulit naman eh. Tama na nga, utang na loob. Umalis ka na at baka kung ano pang magawa namin sa'yo. Sabi ni Yula at saka isinarang pinto ng napakarahas. Naiwan sa labas ng bahay si Lisa habang pinagmamasdan ng mga kapitbahay. Wala siyang mukhang maihaharap sa mga kapitbahay. Maliban sa nararamdamang labis na kahihiyan ay nakaramdam din siya ng labis na pagkadurog ng puso. Napaiyak na lamang siya. Gayunman, dito niya tinanggap na wala nang ibang mapupuntahan ang panunuyo niya sa mga anak at kahit ano pang gawin niya ay hindi na siya patatawarin ng mga ito. Nilapitan siya ni Rebecca na isa pala sa mga nanonood na nasa kanyang tabi. Lisa, sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Mga walang utang na loob ang 3 yon. Hindi na nakasagot si Lisa. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang umiyak na lamang. Mabuti na lamang ay pinatira siya ni Rebecca sa bahay nito. Sabay silang naghapunan. Tulala pa rin si Lisa nang nasa hapagkainan sila. Kumain ka na dyan. Huwag ka nang malungkot sa mga anak mong yun. Sa mga ampon mong yun. Tama ka, Hipag. Mga walang utang na loob nga ang 3 yun. 9 na taon akong umasa na mapapatawad nila ako. At eto na sigurong tamang oras para sumuko. Gano'n na nga. Dapat ginawa mo na yan matagal na. Ang kakapal na mga mukha nila para palayasin ka sa sarili mong pamamahay. Huwag kang papayag na kunin nila ang bahay ng kapatid ko. Hindi niyo totoong mga anak ang mga ampon na yun. Kaya wala silang karapatan dun sa bahay. Ang dapat sa mga yun, turuan ng leksyon. Dahil sa ginawa sa kanya ng mga anak, nawala ng lahat ng pagmamahal niya sa mga ito.
Ang tanging natira na lamang ay ang kanyang galit at ayaw man niya itong gawin, ito na ang nakikita niyang paraan upang makaganti sa mga anak. Tama ka, Hipag. Kailangan kong maturuan ng leksyon ng mga yon para magtanda sila. Tingnan na lang natin kung hindi sila luluhod sa harapan ko at magmamakaawa. Sayang tuloy ang mga regalo mo sa kanila. Hindi yan sayang. Ibebenta ko na lang yan para mabawi ko ang pera ko. Ipandadagdag ko sa kung sakaling abutin kami sa korte. Nasaan bang titulo ng lupa at bahay? Nasa kanila. Dapat makuha mo. Huwag kang mag-alala, Hipag. Meron akong last will and testament dito. Nakalagay roon na kapag namatay si Roberto, ako ang unang mag-inherit ng titulo ng lupa at ng bahay. Mabuting balita yan kung ganun. Mas magiging madali para sa'yo na mabawi ang bahay. Nga pala, Lisa, may sasabihin ako sa'yo Pasensya na nga pala dahil sa paninisi ko sa'yo noon sa nangyari sa kapatid ko ha. Medyo nadala lang ako ng galit ko. Ano ka ba, Hipag? Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Kasalanan ko naman talaga. Gusto ko sanang hingi ng kapatawaran mo. Kung tingin mong karapat-dapat ba akong mapatawad? Hindi na. Hindi mo na kailangang hingi ng kapatawaran ko dahil pinapatawad na kita. Hindi ko nga alam kung kailangan ba kitang patawarin gayong hindi mo naman talaga yun kasalanan. Ang importante, nakakulong na yung 3 kasambahay na gumawa nun sa inyo. Sila lang ang dapat nasisihin at wala nang iba. Masaya si Lisa dahil kahit papano ay napatawad na siya ng kanyang hipag. Napangiti na lamang siya at nakaramdam ng satisfaction. Pakiramdam niya'y may natanggal na mabigat na bagay na nakapatong sa kanyang likuran. Samantala, nagpahinga muna si Lisa ng 1 linggo habang nakatira kay Rebecca, habang pinaplano niya ang kanyang susunod na gagawin. Hanggang sa dumating ang araw ng kanyang paghihiganti, nagpunta siya sa barangay at idinulog ang kanyang problema laban sa mga anak. Kasama niya si Rebecca. Sinabi niyang hindi siya pinapapasok sa bahay ng kanyang yumaong asawa dahil doon ay sinundo ng barangay si Yula. At sumama naman ito kasama ang asawa nito. Tama nga ang sinabi ni Lisa na dadalhin ni Yula ang titulo ng lupa at ng bahay upang ipagmalaki sa harap ng barangay. Miss Yula, bakit nyo naman pinalayas ng bahay ninyo ang sarili ninyong ina? Paano nyo naman nagawa yun sa kanya? Tanong ng babaeng barangay official na nasa edad 40 na. Ma'am, pinalayas ko siya dahil hindi pa rin nawawalang galit namin sa kanya. Kami ang totoong anak, kaya kami ang may mas karapatan sa bahay kaysa sa kanya. Ang kapal talaga ng mukha mong babaita ka. Matapos kang buhayin at lahat-lahat, ikaw pa itong magpapalaya sa hipag ko sa sarili niyang pamamahay? Baka hindi mo pa alam. Hindi naman kayo ang totoong anak ng kapatid ko. Mga ampon lang naman kayong 3. Pagbubunyag ni Rebecca, nawindang si Yula sa kanyang natuklasan. Hindi siya nakapagsalita. Tama yun, Yula. Inampun lang namin kayong 3. Kayo ni na Mark at Sherlyn. Hindi dumaan sa legal na proseso ang pag-ampun namin sa inyo. Anak ka lang ng yumaong kaibigan ni Roberto. 2 taong ka pa lamang noon. Tapos, sabay naming inampun si Mark at si Sherlyn nang mag-4 na taong gulang ka. Si Mark at si Sherlyn ang tunay na magkapatid. Ang totoo, baog si Roberto. Wala siyang kakayahang magkaanak. Hindi totoo yan. In denial na sigaw ni Yula. Totoo yan. At alam mo ba kung ano ang isa pang katotohanan? Inilabas ni Lisa ang isang last testament mula sa kanyang shoulder bag at ibinigay ito sa barangay official. Nandyan ang last will and testament ng asawa ko. Kasabay niyang kinuha yan noong inilipat sa pangalan niyang titulo ng lupa at bahay. Nakasulat dyan na kapag nawala siya, malilipat sa akin ang titulo ng lupa at bahay.
Mabuti na lang at ginawa niya yon. Siguro nakaramdam siya na tatraydo rin ako ng sarili naming mga inampung anak. Binasa nga ito ng barangay official. Ayun naman pala, Miss Yula. Huwag mo nang palayasin si Ginang Lisa sa sarili niyang pamamahay. Magbati-bati na lang kayo. Hindi. Maghakot-hakot na lang kayong tatlo at lumayas na. Hindi ko kayo kailangan. Mga walang utang na loob. Ani ni Lisa. Teka, hindi pa naman natin nakukumpirma kung totoo ba yung last will and testament na yan. Malay nyo naman peke yan. Sabi naman ng asawa ni Yula. Hindi yan peke. In denial lang kayo. Kapag hindi pa kayo nakaalis sa bahay, bago lumubog ang araw ngayon, tatawag ako ng mga taga-barangay para kalad ka rin kayo palabas. At matapos noon, kinuha ni Lisa ang last and will and testament. Tara na, hipak. At saka sila umalis. Sa bahay ni Nayula, nag-usap silang magkakapatid kasama ang kanyang asawa. Gulat na gulat sina Mark at Charlene nang malamang ampun pala sila all this time. Pero nakaramdam sila ng saya dahil kahit papano ay tunay silang magkapatid. Ate, dapat yata humingi tayo ng tawad kay Mama. Saan naman tayo pupunta kapag pinaalis tayo rito? Pag-aalala ni Charlene. Aba, mali ko sa inyo. Bahala kayo. Hindi ko naman pala kayo totoong mga kapatid. Uunahin kong problemahin ang sarili ko at hindi kayo. Kumunot ang noon ni Charlene at sinamaan ng tingin si Yula. Napakasama naman talaga ng ugali mo. Kakalimutan mo na lang kami ng basta-basta nang dahil lang sa hindi mo kami totoong kadugo. Kahit hindi ka namin totoong kadugo, ate. Parang pamilya pa rin ang turing namin sa iyo. Sabi naman ni Charlene. Bastos talagang ugali mong babae ka. Hindi ko kailangang ituring niyo ko na ate at kapamilya. Simula ngayon, magkanya-kanya na tayong tatlo. Matatanda na tayo. Nasasabi mo lang yan dahil gagraduate ka na sa college at may asawa ka na. May magpapaaral pa rin sa'yo. Pero paano naman kami ni Charlene? Sabi naman ni Mark. Aba, mali ko sa inyo. Kung gusto nyo, edi mag-asawa rin kayo nang magpapaaral sa inyo. Kasalanan mo naman ang lahat ng ito. Kasalanan mo kung bakit kami ganito. Ikaw ang palaging nagsasabi sa amin na magalit kay Mama. Sabi naman ni Charlene. Huwag niyo nga akong sisihin sa mga desisyon niyo sa buhay. Oo, sinabi ko nga yun. At sinunod niyo naman. Kaya huwag niyo akong sisihin, utang na loob. Hindi namin yung susundin kung hindi mo kami inutusan. Bakit ba hindi mo nalang tanggapin na mali ka? Ani naman ni Mark. Tama na yan, Mark. Huwag na tayo mag-away-away rito at wala ring maitutulong yan. Tama si Yula. Magmula ngayon ay magkanya-kanya na lang tayo dahil hindi ko rin naman kayo kayang pag-aralin. At saka wala rin naman akong dahilan para pag-aralin kayo. Ate, baka nakakalimutan yung ikaw ang dahilan kung bakit tayo napalayas kay Tita Rebecca. Kung hindi ka lang sana tamad, hindi sana tayo pinalayas dun. Kung hindi mo sana yung ginawa, edi sana andun pa rin tayo sa kanila at hindi ito nangyayari sa atin. Bakit? Kasalanan ko ba kung sunod-sunuran kayo sa akin? Sarili niyong desisyon ang sumunod. Kung saan ko gustong pumunta, hindi ko kayo pinilit. Kaya wag niyo akong sisihin. Tama na. Itigil na natin to. Paulit-ulit na lang. Magligpit-ligpit na kayo. Dahil hindi naman pala kayo totoong anak ng matandang yun. Sabi naman ng asawa ni Yula. Matapos noon ay umalis na si Yula at ang kanyang asawa. Bitbit ang kanilang mga gamit. Alam kasi nilang wala silang laban sa last will and testament ni Roberto na mayroon si Lisa. Naiwan sa bahay sina Mark at Charlene. Hindi alam kung saan pupunta. Kuya Mark, saan tayo pupunta ngayon? Gusto ko pong makapagtapos ng pag-aaral. Hindi ko alam, Charlene. Dahil kahit ako, hindi ko rin alam ang sagot dyan. Ni ako nga, hindi ko rin alam kung saan ako pupunta. Ikaw pa kaya? Napakawalang hiya talaga ni ate. Porkit nalaman niyang hindi natin siya totoong kapatid. Ganito na lang niya tayo kung ituring.
Tama nga ang sinabi ni Tita Rebecca. Napakawalang hiya niya. Napakawalang utang na loob. Idadamay niya pa tayo sa kawalang utang na loob niya. Charlene, hindi ko alam kung papaano kita matutulungan. Siguro nga, tama nga ang sinabi ni ate. Magkanya-kanya na lang tayo. Kung may kakilala ka na pwede mong hingin ng tulong, dun ka na lang sa kanila. O hindi kaya, makiusap ka kay mama. Baka patawarin ka niya. At patirahin pa rin dito. Ako naman, susubukan kong makitira sa bahay ng mga tropa ko. Napaiyak na lamang si Charlene dahil hindi niya inaasahan na ganitong mangyayari sa kanya. Matapos nga noon, umalis na si Mark, bitbit ang kanyang mga gamit at naiwan si Charlene sa bahay. Pinag-isipan ni Charlene ng mabuti kung ano ang kanyang gagawin hanggang sa naglakas loob siyang katukin ng bahay ni Rebecca. Hindi ito madaling desisyon para sa kanya, pero naisip niyang ito na lang ang tamang paraan upang maging madali ang buhay niya. At aniya, ito na rin marahil ang tamang oras upang taus-pusong humingi ng tawad sa kanyang ina. Maya-maya pa'y bumukas ang pinto. Si Lisa ang nagbukas nito. Hindi siya makatingin ng matagal sa mga mata ng taong kinilala niyang ina. Buong buhay niya, ramdam niyang discomfort sa kanya kahit pa hindi siya nagsasalita. Nag-cross arms naman si Lisa habang pinagmamasdan lamang si Charlene at hinihintay itong magsalita. Ma, nalaman ko kay Ate Yula, hindi niyo raw po kami totoong mga anak. Totoo po ba yun? Hindi nga, ampong ko lang kayong tatlo. Umiyak si Charlene. Ma, sino po ang totoo naming magulang ni Mark? Patay na ang totoo niyong magulang. Kayong dalawa ni Mark. Anak kayo ng yumaong kapatid ni Roberto. Single mom ang kapatid ni Roberto dahil iniwan siya ng lalaking nakabuntis sa kanya. Mahanap pa po kaya namin ang totoo naming ama? Hindi ko alam dahil hindi ko rin kilalang totoo mong ama. Labis na nalungkot si Charlene. Ma, patawarin niyo po kami sa mga nagawa namin sa inyo. Patawarin niyo po ako kung masyado akong naging salbahe sa inyo. Hindi ko na po alam kung saan ako pupunta ngayon. Nabalitaan ko po kasing pinapalayas niyo na kami. Biglang tumayo ang ina ni Charlene at hindi mapigilan ni Lisa na manlambot ang kanyang puso para sa dalaga. Kahit kasi ampon niya lang ito, itinuring naman niya talagang tunay itong anak. Alam ko pong mali ang mga nagawa ko noon sa inyo. Kung alam ko lang po na ampon lang ako, mas naging grateful po ako sana sa lahat ng ibinibigay niyo sa aming magkakapatid. Naiiyak man ay pinigilan ni Lisa ang kanyang mga luha. Ma, baka po pwedeng patawarin niyo na ako. Wala na po akong ibang mapupuntahan. Ikaw na lang po ang pag-asa ko sa buhay ngayon. Ginapangan ng nag-uunahang luha ang buong pisngi ni Charlene. Ramdam ni Lisa na genuine ang paghingi ng tawad ni Charlene sa kanya. Naging mapagpatawad si Lisa. Minsan ay nagkamali rin siya. Kung gaano niya gustong mapatawad siya ng mga taong nagawa niya ng pagkakamali noon, ganun din niya kagustuhang patawarin si Charlene. Aniya, ang mga taong mapagpatawad sa kapwa ay siyang minamahala ng Panginoon. At ang mga taong nagpapatawad sa mga taong taus-pusong humihingi ng tawad ay nakapagbibigay ng peace of mind. Walang maidudulot na kabutihan kung magtatanim siya ng galit sa kanyang anak. Sige na Charlene, huwag ka nang umiyak. Pinapatawad na kita. Labag sa loob ko ang sinabi ko sa inyo na ampun ko kayo. Ayoko sanang malaman niyo yon habang buhay. Dahil nga kahit kailan, hindi isang ampon ang turing ko sa inyo. Sadyang nasasakdulan lang ang galit ko kay Ula. Ayos lang po ma, naiintindihan ko po kayo. Kasalanan ko naman po talaga. Kasalanan din po ito ni ate. Nasa naman na sila ngayon? Umalis na ba sila? Opo ma, umalis na siya kasamang asawa niya. Si Kuya Mark naman, umalis na rin.
Saan naman siya nagpunta? Susubukan daw po niyang makitira sa tropa niya. Saglit na nagkaroon ng katahimikan. Salamat anak, dahil mas pinili mong maging magpakumbaba at humingi ng tawad sa akin kaysa lamunin ka ng pride mo at basta nalang lumayas na kagaya ng ginawa ng nakatatanda mong kapatid. Patatawarin ko naman sila kung hihingi sila ng tawad sa akin. Pero heto ang pinili nila. Wala na akong magagawa. Salamat po, Ma. Pwede ko po ba kayong yakapin? Ngumiti naman si Lisa at binuksan niya ang kanyang mga braso upang hintayin ang yakap ni Charlene sa kanya. Kaya naman, si Charlene ay niyakap na rin ang kanyang ina. Nabasa ang damit ni Lisa dahil sa kanyang mga luha. Pinapasok niya si Charlene sa bahay ni Rebecca matapos noon. Hipag, pinatawad ko na si Charlene dahil siya lang ang lumapit sa akin at humingi ng tawad. Wala naman akong problema doon. Nasa iyo naman yan. Besides, wala naman akong issue kay Charlene, maliban sa pagiging sunod-sunuran niya kay Yula. Yun din po ang pagkakamali ko, tita. Wala po akong ibang sinunod kung hindi si Ate Yula. Kahit na alam kong mali ang mga pinagagawa niya sa amin. Yang bruhang yan talaga ang punot dulo ng lahat. Nasa naman si Mark? Nakitira daw sa tropa niya. Mabuti para sa'yo, Charlene, dahil naging mapagkumbaba ka. Sana naman ay isang leksyon ito para sa'yo na manindigan sa sarili mong paniniwala. Hindi yung susunod-sunuran ka na lang sa ate mong yan. Paano na lang kapag inutusan ka niyang magnakaw? Susundin mo rin. Yun na nga po, tita. Isa po talagang leksyon ang nangyaring ito. At the end of the day, kasalanan ko naman ang lahat dahil sinunod ko ang mga utos niya kahit na alam ko pong mali. Pero pangako po, hindi na mauulit yun. Yan ang importante, Charlene. Ang matuto sa bawat pagkakamali. Napabuntong hininga si Lisa. Charlene, anak. Ano po yun, Ma? Nasabi kong ampun kayo dahil sa galit ko. Pero kahit na ampun ko lang kayo, itinuring ko kayong totoong anak. Kaya pwede bang kalimutan mo na ampun lang kita? Gusto kong ituring mo ko na parang babaeng nagsilang sa'yo. Dahil ang turing ko sa'yo, parang sa akin ka mismo nang galing. Isang tunay na kadugo pa rin ang turing ko sa'yo. Opo, Mama. Promise po, babalik po sa dati ang relasyon natin. Mahal na mahal po kita, Mama. Promise po, hindi ko po kayo ulit tatraidorin. Gaya ng ginawa namin, hindi po ako aalis sa tabi ninyo. Ngumiti naman si Lisa at niyakap ang kanyang anak. Napangiti naman si Rebecca dahil masaya siya para kay Lisa. Nawalan man ito ng dalawang anak ay may isa namang nagpasaya at nanatili sa tabi nito. Magmula noon, ipinagpatuloy ni Lisa at Charlene ang kanilang relasyon bilang isang tunay na mag-ina. Inako nilang kani-kanilang pagkakamali. Natuturoon at naging mapagpatawad at higit sa lahat, binago nilang kanilang sarili para din sa kanilang ikabubuti. Samantala, isang taon ang lumipas, bumalik din si Mark dahil pinalayas na siya ng mga magulang ng kanyang tropa kung saan siya nakikituloy. Humingi siya ng kapatawaran kay Lisa at natanggap naman ito ni Lisa dahil nakikita niyang sinsero ito sa paghingi ng tawad sa kanya. Isang taon pa ang lumipas, nagkaroon ng anak si Yula, ngunit kasabay naman nito ay namatay ang asawa nito sa aksidente. Dahilan upang maiwan sa kanya ng mag-isa ang kanilang anak. Imbes na bumalik at humingi ng tawad kay Lisa, ay mas nangibabaw ang pride nito. Mas gusto pa niyang maghirap habang mag-isang inaalagaan ang kanyang anak kaysa lunukin ang kanyang pride. Naging mapagkumbaba, humingi ng tawad kay Lisa at makiusap na muling tanggapin ito. Sadyang may mga tao talaga na kagaya niya na hindi marunong umako ng pagkakamali, kaya ngayon ay naghihirap at sinisingil ng tadhana dahil sa kasamaan.
kagaya ng ipinangako ni Lisa sa dating mga among sina Olivia at Franz. Nang makapagbakasyon ng mga ito sa Pilipinas, inimbita niya ang mga ito sa kanilang bahay. At ipinakilala ang mga anak sa mga ito. Ipinakilala rin niya mga ito sa kanyang mga anak. Masaya sina Olivia at Franz. Sa wakas ay bumalik na sa dati ang relasyon ni Lisa sa kanyang mga anak. Sa buhay, lahat tayo'y nagkakamali, pero bihira ang mga taong nagiging mapagkumbaba upang humingi ng kapatawaran. Karamihan sa atin ay mas nananaigang pride. Kaya't hanggat nakikita nating tao sa pusong paghingi ng tawad ng isang tao sa atin, mas makabubuti pa rin na tayo'y maging mapagpatawad. Para na rin sa ating ikakatahimik, masarap matulog sa gabi na alam nating wala tayong kinagagalitang tao. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli, maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta sa ating channel.